Magandang hapon, Pilipinas. Live pa rin tayo mula sa Pag-asa DOST at alamin na po natin ang latest sa lagay ng panahon sa mga oras na ito. Mga kababayan, mainit at maliwalas na panahon pa rin ang nararanasan sa buong Pilipinas. Pero alamin natin kung magtutuloy-tuloy po ba yan sa mga susunod na araw. Kaya narito na po ang 3-day weather forecast ng Pag-asa. Simulan natin sa Baguio City. Magandang panahon ang aasahan with isolated rain showers and thunderstorms sa susunod po yan na 3 araw. Dito naman sa Metro Manila, okay pa rin po ipagpatuloy ng mga kabataan ng mga happenings dahil fair weather po tayo for the next 3 days. Siguraduhin na lamang na magdala ng payong para kapag uuwi na sa hapon ay may panangga po tayo sa mga pulupulong pag-ulan dito. Sa Metro Cebu naman, medyo may mga pag-ulan na inaasahan po tayo bukas. Pero huwag mag-alala dahil pagsapit po ng Miyerkules at Huwebes ay back to normal na kayo sa magandang panahon. Sa Metro Davao naman mga kababayan, magbitbit ng kapote sa pagpasok sa trabaho bukas po yan hanggang sa Miyerkules. Iyan po ay dahil magkakaroon ng mga pag-ulan sa inyo na dulot po ng ITZZ o Intertropical Convergence Zone sa inyong lugar. Pero sa Huwebes, mahal na tayo dahil isolated cases na lamang ang pag-ulan na mararanasan. Sa Zamboanga City, expect po ninyo ang pag-ulan bukas pero sa Miyerkules at Huwebes, pulupulong pag-ulan na lamang po ang aasahan sa inyong lugar. At iyan ang 3-day weather forecast mula sa Pag-asa. Samantala sa aming pagbabalik, alamin natin ang mga pinakahuling pinag-aaralan ng NASA tungkol po yan sa climate change. Abangan yan sa aming pagbabalik. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! Time check po muna tayo, 2:58 ng hapon ayon po yan sa Philippine Standard Time. Mga kababayan, sa puntong ito, alamin na nga po natin ang mga pinakahuling pag-aaral na ginawa po ng NASA hinggil po yan sa climate change. Ang grupo ng National Aeronautics and Space Administration o NASA kasama ang University of Wyoming ay nagpalipad ng sunod-sunod na mga balloons o lobo na nilagyan ng mga instrumento at iyan po ay para makuha ang dami at lawak ng volcanic plume, ashes at iba pang mga bagay na ibinuga ng Mount Kelud sa Indonesia nito lamang nakalipas sa buwan ng Pebrero. Ayon sa mga eksperto, ang pagsabog ng mga bulkan ay nagdudulot ng malaking pagbabago ng klima, gaya na lamang ng pagharang ng mga abo sa posibleng mas malakas na sinag ng araw sa Earth. At ayon po sa NASA, pinakamainam na aralin ang kaso ng Mount Kelud dahil kahit sa 2 buwan na nakakalipas, ay bukas pa rin po o bakas pa rin ang epekto ng volcanic eruption nito sa atmosfera. Sa ngayon, matagumpay nang nakukuha ang mga impormasyon mula sa mga lobo na nagsimula po noong May 14 at inaasahang magtatapos ang gawain ito sa May 28. Ibabahagi ng NASA ang bagong mga kaalaman na kanilang makukuha sa oras na matapos ang proyektong ito. At iyan ang latest mula sa Pag-asa, manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Maaari niyong bisitahin ang aming website and other social media accounts. Pwede niyo rin po kaming mapakinggan sa DWIZ radio station. Samahan din ng ating weatherman na si Harry Bayona mamaya po yung alas 4:30 ng hapon. At ako ang nakasama niyo ngayon ng inyong weather darling na si Aubrey Nair na nagsasabing kahit anong panahon, may pag-asang bumangon. Magandang hapon.